You're listening to Puma Podcast. Hi, I'm Tatiana Maligro, Puma Podcast, and you're listening to Teka Teka. On November 28, the Philippine Senate announced the passing of Santa Nina Rasul, the country's first female Muslim senator. Throughout her 2 terms, she was a tireless advocate for women's rights, education, and the Mindanao peace process, among other causes. In this episode, we reflect on Senator Nina's enduring legacy, featuring a segment from another Puma Podcast program, Bago ang Lahat. Have a listen. On September 14, 1930, Santa Nina Tila was born in the island of Siasi, Sulu. Ang kwento raw ng mga ninuno nila, nagmula sa linya ng mga Indianong mandaragat ang kanyang ama na si Miralam Tila, habang ang kanyang ina na si Piro Tansenti ay galing sa mayamang pamilyang Chino. Mahilig magbasa ang ama ni Nina, kaya naging kakaiba ang tunog ng pangalan nilang siyam na magkakapatid. Plumer, Santa Nina, Aide, Normina, Miralam Jr., Nenita, Almarim, Macmir, and Ahmed. Mapayapa ang Siasi nung bata pa si Nina. Sama-samang namumuhay doon ang mga Kristiyano at Muslim. Ligtas na nakapaglaro ang mga bata sa labas ng kanilang bahay. Tumatambay din sila sa town plaza na puno ng pine trees. Pakinggan natin ay papang karanasan niya growing up mula sa isang tao na malapit sa kanya. Ako si Amina Rasul Bernardo, panganay na anak ni Senator Santa Nina Tila Rasul. Hi Miss Amina at welcome to Bago ang Lahat. Maaari po ba kayong magbahagi ng ilang kwento o childhood anecdotes na ibinahagi sa inyo o naikwento sa inyo ni Senator Nina? Nung grade school tsaka high school niya, sobrang bait ng nanay namin kaya boring eh. Yung kwento niya tungkol sa first honor siya, valedictorian siya. Si mama kasi mahilig yan magbasa. At doon sa probinsya siyempre walang kolehiyo. At noong pumipili na siya kung saan siya pupunta, ang UP yung pinaka best decision para sa kanila dahil unang-una state university yon, kaya alam mo na mababa ang tuition. Yung exciting na kwento niya nung Japanese occupation. Tinatatakutan ng mga batang babae na baka kunin yung mga bata at siyempre marirape. Pag umaga, nilalagay sila sa isang isla na medyo malayo sa town. Lahat ng mga batang babae halos sinave yung mga buhok nila para mas mukhang lalaki. Pag may naririnig na may darating na Japanese patrol, doon sila dadalhin ng mga bangka, ilalagay sila doon sa islang yon. And thankfully, Senator Nina was still able to pursue her tertiary education sa UP. Ang course ni Mama sa UP, Political Science. Dahil gusto nga niyang maging lawyer. At sa ambisyon niya maging lawyer, merong essay writing contest minsan. Sumama si Mama at yung essay niya tungkol sa Sabah claim. At yung paper niyang yon was adjudged the best. So I think yun yung siguro pinakaunang research paper talaga on the claim. Can you imagine? Anong year yun? 1951, 1952 siguro. Kahit nagtatago pa raw ng feelings noon si Senator Nina, actually nagkatuluyan nga sila ni Abraham Rasul. And he would later become the Philippine ambassador to Saudi Arabia during the presidency of Cory Aquino. In 1953, these two lovebirds got married. Senator Nina was 23 years old. Pero Miss Amina, was that the plan of your parents all along? To marry right after Senator Nina graduated? Alam nyo, ang aming ina, napakabait, masunuring anak, nag-graduate siya na cum laude dahil napakatalino niya, binigyan siya ng scholarship na mag-aral ng kanyang master's degree sa France. Pero ang sabi sa kanya ng kanyang tatay, umuwi ka na sa probinsya at magkaroon ka na ng pamilya mo. Gusto sana ng nanay namin to take up law. Pero ang sabi ng tatay niya, yung pag-aaral ng law,
ibigay mo na lang sa kapatid mong lalaki. So, we found out that she had another plan, but it all worked out in the end. So, Senator Nina, through their relationship, had 6 children with Abraham Rasul. Sina Amina Zalmia, Fatima Irene, Rusi, Abraham Jr., Yusuf Jawari, at Salma Pierre. Miss Amina, paano naman maging isang ina or mom si Senator Nina? Ay, si mama ang galing-galing magluto. So lahat kami, pati mga kapatid kong lalaki, lahat kami tinuruan niya magluto. Kasi sabi niya, lalaki, babae, kailangan marunong kayo. Lahat kami kailangan marunong magluto, kailangan marunong maglaba. In-empower rin pala ni Senator Rasul ang kanyang mga anak. Other than spending her time with the family, ano pa po ang mga pinagkakabalahan niya nung bumalik na siya sa Sulu? Ginawa niya, nagturo siya sa elementary school. Alam niyo ba si Norm Miswari, yung chairman ng MNLF, naging estudyante niya, grade 3? Wow! Sino ang mag-aakala na ang grade 3 student niya noon ay magiging isang revolusyonaryo? Oo nga eh. Ang MNLF o ang Moro National Liberation Front ay isang Muslim separatist group na nabuo noong 1972. At ang layunin ng MNLF nung panahon na yon ay magkaroon ng isang independent at democratic Islamic state. In short, gusto nila noon ng sariling gobyernong mas angkop sa pamumuhay nila. Oh, pero Miss Amina, nakwento ninyo kanina na binabasahan niya yung mga kababayan niya kapag nagbabakasyon siya from UP at naging grade school teacher naman siya sa hometown ninyo after graduating and while building her own young family. But are there other instances na lumabas ang pagiging natural na educator niya? Nakita niya na napakataas ng illiteracy rate ng mga Muslim adults. At ang nagsabi sa kanya was the late Rafael Salas dahil magkaibigan sila. At sinabi ni Rafael Salas kay Mama, Nina, hindi ba alam na yung Muslims of the Philippines, kayo ang merong pinakamataas na adult illiteracy rate sa buong Pilipinas? Ayaw maniwala ng nanay namin. Pero nung nag-imbestiga siya dun sa aming barangay, nakita niya totoo talaga. Si Rafael Salas pala ang nag-bring up nun kay Senator Nina. Naging executive secretary siya ni President Ferdinand Marcos noong 1966. But he resigned din dahil daw sa irreconcilable differences. Balik tayo sa story natin about our main girl. Kaya yung ginawa niya sa tulong ng isang kaibigan niyang Malaysian who had a school for children, parang kindergarten. So merong dinevelop na phonosyllabic method yung kaibigan niyang Malaysian. Ginamit ni Mama ito, nag-experiment siya. Kaming mga anak niya yung guinea pig, kami yung pinagpraktisan. At na-develop niya itong sistema ng pagtuturo ng literacy sa mga adults. So kahit na nasa Senado na siya, yung adult literacy class niya hindi niya pinapabayaan. Dahil nakikita niya na para doon sa mga impoverished communities, education is very important. Yung kanyang sistema, napakadali. 2 hours a day, 10 hours a week. So in mga 2 months, yung isang zero literacy, talagang no read, no write. At the end of 2 months, marunong nang magbasa, marunong magsulat. Siguradong nakatulong ito sa kanila na magbukas ng iba pang opportunities in livelihood and education. Every effort counts talaga sa pagde-develop ng isang komunidad. Yung 3 kong kapatid na lalaki, yung mga pilyo, magbibigay sila green jokes. Sabi, Ma, etong gamitin nyo kasi mga adults yan para naman tumawa sila. Ngayon, yung talagang pinagpraktisan ni Mama, yung youngest namin, si Salma, talagang ang galing, yung reading level ni Salma at the age of 4 siguro, first or second grade na. At kung minsan, sinasama ni Mama si Salma, nagtuturo ng mga adults na no read, no write. At minsan, yung isang estudyante ni Mama, pumunta sa kanya, nag-complain. Sabi, Ma'am, pwede ba wag nang si Salma magturo sa amin? Kasi sobrang strict eh. Sabi, Ma'am, kayo na lang magturo dahil pasensyoso kayo. Ayan, grabe. Napakarami palang pinagdaanan ni Senator Nina at ng kanyang pamilya bago pa siya pumasok sa politika. Ngayon, curious ako, paano naman po ito naging konektado sa kanyang pagtakbo bilang senador? People started hearing about what she was doing
at yung isang barrio captain, barrio pa noon ang tawag hindi barangay, pumunta sa kanya at sabi, ma'am, baka pwedeng ako na yung maging estudyante ninyo. Kasi barrio captain siya, no read, no write. After dinner, pumupunta siya doon sa bahay nung barrio captain, nagtuturo siya doon sa porch nung barrio captain, sinama nung barrio captain yung mga taga-community, yun yung naging unang-unang formal class ni Mama. At dahil napaka-successful, ang dami ngayon na humihingi ng tulong. So over years and years na yun ang ginagawa ni Mama, ang mga humihingi ng tulong, tiga Cotabato City, tiga Zamboanga City, hanggang after mga 20-30 years nitong project niya, ang pangalan ay Magbasa Kita, Let Us Read. Hanggang Bicol, napupunta na si Mama, naging national. Kaya nga nung naghahanap na ang the late President Cory Aquino, naghahanap na siya ng kandidato para sa Senado at nagtanong siya kina the late Nene Pimentel, sino ba yung pwede nating maging kandidato sa Senado? Sana Muslim. Tsaka kailangan din natin ng babae. So sabi ni Senator Nene, Ma'am, we have the perfect person for you. Sabi niya, Ma'am, itong programa niya Magbasa Kita, alam ho ito from Tawi-Tawi hanggang Ilocos. So ito na ho ang kunin niyo. But was that ever part of her plan? Ay, wala. Wala sa isip ni Mama ever na pumasok sa politika. Gusto niya maging abogado. At ang ambisyon niya, maging judge to strengthen the rule of law, to bring justice to her people. At kung ganun pala ang nangyari, paano po siya napa-oo sa pagkandidato bilang senador? So, sabi ng kapatid ko, Ma, tumawag ho Malacanang, pinapupunta kayo. During this time, nasa Maynila ang pamilyang Rasul para sa trabaho ni na Abraham Rasul at ni Senator Nina. Abraham Rasul was a practicing lawyer back then. Habang si Senator Nina naman ay napaka-busy rin sa Maynila. Nagnenegosyo, aktibo sa civil society bilang literacy advocate at noong 1978 hanggang 1987, naging commissioner pa na kumakatuwan sa mga Muslim at iba pang ethnic minorities. Pumunta si Mama sa Malacanang with my youngest brother. Yung pala, si President Cory, yung ka-meeting niya. So sinabi ni President Cory, she's putting together a slate kung papayag ba si Mama na maging kandidato. Si Mama hindi makasagot. Alam mo kung sino sumagot, yung youngest brother namin. At ang sabi ni Pop, yes, Ma'am. So tinanay namin, tiningnan lang yung brother ko. Wala na siya masabi dahil sinagot na ng brother namin, yes, Ma'am. Yes. Hindi man nag-ambisyon si Senator Nina na maging isang mataas na political leader, never rin naman siya naging reluctant sa pagtugon sa pangangailangan ng bansa. So after meeting up with President Cory, naghanda na silang pamilya para sa pangangampanya. Bumuo sila ng isang campaign jingle para sa kanya. It's in Tausug Si Santa Nina ti Rasul, intikilan niya mahatul. It means Santa Nina Rasul, her mind is calm and peaceful. So parang ganun. So may jingle kami. Wala namang pera. Yung kanyang campaign force, pamilya. So kaming mga anak, gumawa kami ng jingle, nag-house to house, kung ano namang pinagagawa namin. Kami siguro yung unang nagkaroon ng ganong klaseng kampanya. At nanalong nanay namin. Ang nangyari, si Mama lang yung opposition na nanalo. Lahat nung nanalo, kapartido ni Ferdinand Marcos, si Mama lang ang hindi. And that's how she became the first Muslim woman in the Senate. When the Filipino people elected our first woman president, they also elected 2 women in the Senate. Ito ay si Senator Leticia Ramos-Shahani at syempre, si Senator Santa Nina Tila Rasul. Marami silang naipasang mga batas sa Senado, pero bilang babae sa institusyong puro kalalakihan, ano kaya ang naging karanasan ni Senator Nina? Talagang napakalaki nung challenges na hinarap nung dalawang babaeng senador. Kasi hindi mo may aalis yun yung machismo.
kapag magkakaroon ng mga consultations, sila-sila lang yung nagko-consulta. Kung minsan hindi na-i-inform si Mama. Si Mama at si Senator Chahani, they met those challenges head-on. Yung isang important lesson ni Mama sa akin, dahil argumentative ako, kung minsan agresibo ako masyado sa aking argumentation, ang parating sinasabi ni Mama, you catch more flies with honey than with vinegar. At yung ginawa niya to get her bills supported by the other men, so nagnanay-nanayan siya, pag mukhang masakit ang ulo ng isa, so niya, oh, are you okay? Can I get you anything? Would you like a drink? Yung mga ganong klase. So marami siyang nakuhang support from senators because she used honey. So she was a mother, she was a sister, she was a friend, and very rarely did she try to outmacho the macho. But she got her way. At yung mga importanteng batas para sa kanya, naipasa niya. Kaya nung nasa Senado siya, ang nickname niya, ang puso ng Senado. Kung first si Senator Rasul na Muslim woman sa Senado, siguradong may mga panukala siyang itinulak na hindi pa napag-uusapan bago magkaroon ng ganong klaseng representation sa upper house. Ano-ano po ang mga ito? Si Mama is one of the very first to really fight for women empowerment. Ang isang batas na siya ang author, yung Women in Development and Nation Building Act, yun yung unang batas na nagsabi sa gobyerno kailangan maglaan ng certain percent para sa mga programa that will capacitate women. Yung batas na yun din ang nagbukas ng PMA sa mga babae. Noong naipasa na yung batas na yun, nag-request ang PMA for a meeting. So pumunta kami ni Mama, Chief of Staff niya ako noon sa Senado, pumunta kami sa Baguio at nagkaroon ng dialogue si Mama at yung mga cadets. Ayaw ng mga cadets na may babae sa PMA dahil ang PMA para sa lalaki lamang. So tinanong ni Mama kung bakit. Mas less intelligent ba ang mga babae? Ang mga babae ba hindi pwedeng mag-defend ng kanilang bansa? During the war, ang mga babae naging guerrilla din. So yung isa sa mga excuse na binigay ng mga kadete, doon ako natawa. Ma'am, yung mga bathroom dito para sa lalaki lamang. Sabi ni Ma, kung yun lang palang problema, bibigyan ko yun ng budget para maglagay kayo ng mas maraming bathrooms. Sabi nga nila, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Nakatulong si Senator Nina sa pagbuo ng Magna Carta for Women, which was passed over a decade after her stint as a lawmaker. Pinagtibay ng Magna Carta ang mga karapatan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbabalanse ng mga bilang ng kababaihan at kalalakihan sa posisyon sa gobyerno, pagbibigay ng leave benefits para sa reproductive health-related surgeries ng mga kababaihan, equal access sa education, at pagtanggal ng diskriminasyon sa trabaho. Isa pa dun sa mga nagawa ni Mama was in the local government code na ang tatay si Senator Nene Pimentel. Doon isinama niya sa mga sanggunian, kailangan may reserved seat for women. Ayan, tama nga naman, saludo at pagpupugay sa mga kababaihang nagpapalakas at sumusuporta sa kapwa nila kababaihan. Patuloy silang nagtaguyod sa isang environment o political climate na puno ng kalalakihan at sa panahon pa na mahirap at hindi gaanong napapakinggan ang kanilang mga boses. Yung isa na talagang thankful sa kanya ang mga nasa gobyerno. When she was in, I think, the first and second year sa Senado, dahil allergic yung mga kasama ni President Cory doon sa civil service dahil mga Marcos appointees, gusto nila tanggalin lahat. So yung batas na ipinasa ni Mama after much consultations, kung ikaw ay nasa gobyerno na 7 years straight, hindi ka pwedeng tanggalin. Kasi sabi niya, hindi tama na naibalik na ang democracy. Tapos the first thing you do is to remove everybody from government just because they were in government during the time of President Marcos. Pero backtrack muna tayo ng konti.
Pag-usapan muna natin ang rehimeng Marcos na pinagdaanan rin ng buong pamilya ni Senator Nina. Swear, may kinalaman pa rin itong mga kwentong ito sa magiging future role ni Senator Nina in service of the Philippines. Miss Amina, ano ba ang karanasan ninyo sa lugar kung saan kayo lumaki na magkakapatid sa Holosulu bago ang martial law? Nung nasa probinsya na kami, kasi this was already after naging cabinet member kasi si Papa ni President Diosdado Macapagal. Siya yung head ng Commission on National Integration. So at that time, nung nasa Manila, si Mama naman was working sa Department of Finance. Siguro to give context, balikan lang natin na this was around the end of 1965 when Senator Nina was in her mid-30s. Pasimula pa lang ang presidency ni Ferdinand Marcos. Nung wala na si Papa sa cabinet, natalo si Diosdado Macapagal, umuwi na kami sa probinsya at instead of getting a job, nag-business na lang si Mama. So yung mga isang ginagawa niya, bumibili ng mga antigo at dahil ang lakas ng demand dun sa mga kaibigan lang niya sa Manila. So she would sell that. Ngayon, in those years, ang Sulu was not poorest of the poor. We were relatively well off. Mas maraming bangko noon sa Holo kesa sa Camiguin o General Santos. At that time, Dadiangas ang tawag doon. Dahil napakaraming entrepreneurs, meron kaming barter trade with Sabah. Number 1 ang Sulu doon sa Abaca. Yung Philippine Airlines, 2 beses isang araw lumilipad papuntang Holo. At maraming turista na pumupunta. In fact, we had a nice little hotel nga na pinatakbo ng isang ng mga family friends namin. At dahil napakaraming turista, nagtayo si Mama ng maliit na antique store. Doon lahat ng collection niya at araw-araw may pumupunta mga Amerikano na bibili ng antigo. At minsan, dahil marami doon na ayaw ibenta ni Mama dahil sabi niya sa amin, this is our culture So kailangan meron tayong nire-reserve for us. Looks like comfortable ang buhay doon dati. It was a beautiful place to grow up. Nag-aral kami sa Notre Dame, sa Catholic school. Tapos kahit noon, meron ng pluralistic approach ang Notre Dame. Kaya pag may catechism, meron din kaming Islamic lessons. So it was that kind of community na hindi ka nag-iisip, Kristiyano yan, Muslim yan. Pare-pareho kami playing together. At kung yung favorite memories ko, pag moonlit night, lahat ng mga bata, kami magkakabarkada in the neighborhood, nagpapatintero kami sa street kasi very bright light from the moon. At yung mga tatay at nanay namin, nanonood lang from the windows to make sure na walang mangyayari. At pag may nakikita sila na may umaali-aligid, sisigaw lang yung mga parents namin, tatakbo na yung mga, kung meron mang intention na yun. Paraiso talaga. Tsaka walang difference kung ikaw ay Kristiyano, o Muslim, Chinese, or Tausug, lahat kami Huluano. Kaya nung umalis na kami from Holo, doon lang namin natikman ang discrimination. So kung ganun po dati, ano po ang nangyari sa Holo noong 1974? Noong si the late President Marcos, ayaw na niyang bumaba sa power So kailangang may rason kung pwede siyang maging president for life. At yung rason na ginamit niya, yung mga NPA sa Luzon at sa Visayas, sa Mindanao, Muslim insurgency. At kahit hindi totoo, dahil at that time na na-declare siya ng martial law, wala naman talagang armadong grupo. But dahil kay Marcos, itinayo ni Miswari ang Moro National Liberation Front. Kaya ang MNLF talagang pasalamat kay Marcos na nabuo as freedom fighters at suportado sila ng mga community kasi lahat natatakot kasi ang kinatatakutan namin genocide. At nung binomba ang Holo, 80% ng town nawala. Pati ang bahay namin, yung bahay ng mga best friend ko kasi magkakatabi yung mga bahay namin, lahat yun nawala. So, nung binomba yung town, wala ng electricity, nasira na yung
water distribution system, di siyempre kung wala ka ng infrastructure, walang business na pwede. Kaya yung mga businessmen nag-alisan na. So yung pera na dapat lumalago sa Sulu, nagpalago ng business sa mga Christian communities. At dahil wala ng pera, di siyempre walang trabaho. Kaya yung mga matatalino, nag-alisan na rin, naghanap na rin ng trabaho sa ibang lugar at pinayaman yung ibang lugar, hindi na yung kanilang home province. Yun ang nangyari sa amin. Akala siguro nating mga lumaki dito sa Metro Manila, backwards at walang progress noon sa Hulo. Oo nga pero Dex, mayaman pala talaga ang kultura nila doon at thriving ito katulad ng mga lungsod na alam natin ngayon. Akalain mong tourist spot pa lang, Hulo? Isa sa mga talagang bothersome na kwento ni Mama, dahil noong binomba ang Hulo, nasa college na ako, nasa UP ako, at alam na namin na may mangyayari. Kaya lang, si Mama at si Papa, invited sila ng the Mayor of Baghdad. Basta meron silang invitations to go abroad. Kinatatakutan nila na baka may mangyari. Ang ginawa ni Mama at ni Papa, yung youngest sister namin si Salma, sabi niya, you take care of your sister, pinatira sa akin sa UP. Siya lang yung little girl na nakatira sa dormitory. Yung natira dun sa bahay, yung 3 kong kapatid na lalaki who were going to school, yung younger sister ni Mama who had just given birth to a baby, siya yung nagbabantay dun sa pamilya. And my aunt also had young children. So nung binomba ang Hulo, yung nandoon lang sa bahay, yung 3 kong kapatid na lalaki na very young, my aunt with a baby who was days old, and her little children. Yung mga MNLF pupunta sa bahay, umalis na kayo dahil papasok na ang militar. Kasi pumasok ang MNLF, they controlled the town. So to retake the town, bobombahin ng militar ang Hulo. Pero ang tiya ko, saan sila pupunta? May baby siya . So, pero nung gabi, pumunta uli yung MNLF, pati na yung mayor ng town, umalis na kayo ngayon kasi bobombahin na ang town. Nalaman ko lang dahil tumawag yung relatives namin from the States. At ang tanong, ano ba nangyayari dyan? Ba't nasusunog ang Hulo? Sabi ko, ano nasusunog ang Hulo? Wala kaming alam. Wala sa news. Pero narinig din yun ni na Mama. Kaya si Mama, pinauna ni Papa na umuwi sa probinsya. And when she arrived in Manila, walang flights to Hulo. So humingi yan ng tulong sa Navy dahil ang head ng Navy noon, si Admiral Espaldon, who grew up in Tawi-Tawi. So si Espaldon accommodated Mama on a Navy ship. Nung pumunta sila sa Hulo, nasusunog pa rin ang town. At hindi alam ni Mama saan yung kanyang 3 anak na lalaki, nasaan yung kanyang kapatid at yung anak, at talagang petrified si Mama dahil lumiliyab ang Hulo pero malakas ang loob ng nanay namin . So she found a way, she stayed there at nahanap din ng mga kapatid ko dahil yung brothers niya who were in Siasi, nung narinig na binomba na yung Hulo, kumuha ng speedboat, pumunta sa Hulo, hinanap dun sa mga nag-escape yung pamilya at nilabas. At hindi naka-recover ang Sulu from that time. Kasi yung infrastructure, hindi naman ibinalik ng gobyerno. Tapos nagkaroon na ng armed conflict after another, ang daming rason. Ayon sa New York Times article ng araw na iyon, nireport ng gobyerno na 300 kataong namatay. Karamihan ay rebelde at 30 lang ang sibilyan at 29 naman ang militar. Pero ayon kay Saurajan Iba, na isang hospital administrator sa lugar, nasa 200 ang kanilang estimated number of civilians na namatay. The New York Times said, and I quote, even 200 would be a low figure, considering the heavy firepower poured into the town by army artillery, naval batteries firing from a few hundred yards offshore, and an old tank used to keep the rebels from capturing the airstrip, end quote.
Kanina, we mentioned na may connection ito sa magiging role ni Senator Nina sa Senado pagdating ng taong 1987, noong siya naman ay 57 years old na. So, Miss Amina, pwede mo bang i-share sa amin yung kwentong ito? Nung nasa Senado na siya, si Mama isa sa mga back channels ng MNLF dahil kilala niya si Miss Suarez, estudyante niya. So kung mayroong mga gusot sa negotiations, pupunta sila kay Mama sa bahay namin sa Mandaluyong at titingnan ni Mama, papaabot niya kay President Cory o kaya afterwards kay President Ramos. And that was her role. In fact, nung time ni President Ramos, he gave an award kay Mama for her role in the peace process. Napakahalaga ng peace process at ng papel na ginampanan dito ni Senator Nina. Hindi man nagkaroon agad ng finality ang disagreements ng separatist groups, Senator Nina helped bring Muslim Mindanao closer to the goals of the peace process, which are about self-determination, development, and the recognition of their history. Siguro bilang huling tanong, ano po ang laging itinuturo ni Senator Nina sa inyo bilang mga anak? If you want peace to succeed, trust the women. Siguro 80% ng mga estudyante ng literacy classes namin, puro illiterate women. Dahil, ang sabi parati ni Mama, kung ang isang babae ay magkaroon ng skills to improve herself and to generate some income, yung perang yon, hindi yan ginagamit sa alak at kung ano-ano mang kalokohan. From childhood, walang sinabi yan sa amin na pag lumaki kayo, kailangan maghanap kayo ng asawa, da. Ang sabi niya sa amin, kailangan mag-aral kayo, you have to have a career because a career will never leave you. You have to be independent. Sa mga boys namin, just because you're boys, it doesn't mean you cannot help at home. So, one important lesson, just because you are a girl doesn't mean you cannot succeed. And this was early days. Maliit pa kami, ganun na yung teaching ng nanay namin. The second important thing, she never lost touch with her community. Yung link sa kanyang pamilya, clan, and community was always there. And that was today's episode of Teka Teka. Again, I'm Tatiana Maligro. The episode of Bago Ang Lahat you just listened to was hosted by Kat Ventura, produced by Faith Navarro, and edited by Mark Casillan. This Teka Teka version was put together by Anthony Tobias and Jill Caro. Senator Nina will always be remembered not only as the woman who broke a glass ceiling in the Senate, but also as a champion for women's rights, Mindanao peace process, and the education sector. So if you found her story inspiring, it would be great if you share this with someone who wants to learn more about her life. And of course, be sure to follow Bago Ang Lahat wherever you get your podcasts. Thanks for listening.